Celine, ano na? Anong result? Positive ba? Buntis nga ba si Yumi? Sunod-sunod na tanong ni Franco nang sagutin ni Celine ang tawag niya. Alam mo, dapat si Yumi ang tinawagan mo eh. Eh di ba sabi mo huwag nating ipaalam sa kanya na may kutob tayong buntis siya. Nakalimutan mo na agad? Basta umuwi ka na lang. Nasaan ka na ba? Nasa office pa. Marami pa akong ginagawa eh. Hindi na nga ako makapag-focus sa kakaisip. Na-excite talaga akong malaman. Basta pag uwi mo, si Yumi na magsasabi sa'yo kung anong result ng pregnancy test. Celine naman, parang awa mo na. Sabihin mo na sa akin. Positive or negative? Secret, bye. Celine. Lalo nga nataranta si Franco kaya inapuran niya ang mga ginagawa sa opisina para makauwi na. Habang nasa biyahe nga ay ang resulta ng pregnancy test ang iniisip niya. Ang lakas ng kabog ng dibdib niya nang makapasok na sa bahay. Si Yumi. Agad na tanong niya kay Ira. Nasa garden, sir. Sige, salamat. Okay po. Hi, kuya. Nandito ka na pala. Ani ni Francis. Oo, kakarating ko lang. Ikaw ba? Kanina ka pa? Mga 1 oras pa lang siguro. Kami na ni Yumi ang sumundo kay Diana eh. Day off ni Kuya Jovan. Ay, oo nga pala no. Thank you sa pagsundo sa pamangkin mo. Walang anuman kuya. Parang may hinahanap ka. Oo, si Yumi. Nasa garden. Nakatuwaan mag-trim ng mga halaman. Ang sipag talaga eh. Okay. Salamat. Puntahan ko lang siya. Kuya? Pwede muna tayo mag-usap? May mga konting katanungan lang ako. Sige, ano yun? Kuya kasi, girlfriend ko na si Natalie. Nung isang araw pa. Talaga? Sinagot ka na niya? Naks, may love life na utol ko ah. I'm so happy for you. Thank you kuya. Sinabi ko na rin kay Yumi, masaya naman siya para sa amin ni Natalie. Oo, boto naman sa'yo yon. Huwag mo lang talaga sasaktang kapatid niya. Naku, magiging tigre talaga yon. Yeah, I know kuya. Hindi ko naman sasaktan si Nats. I love her. Siya nga lang ang sineryoso ko. That's good. Ano pala yung itatanong mo? Ano yung naramdaman mo nung sinagot ka na ni Yumi? Siyempre, natuwa ako. Sobrang saya ko nung araw na sinabi niya na boyfriend na niya ako. Kahit alam ko napilitan lang siya. Kasi sabi ko, pakakasalan ko siya agad. Tapos sabi niya, kasal agad? Eh hindi pa nga niya naranasan maging girlfriend ko. Bakit mo pala natanong? Ganyan din kasi naramdaman ko kuya. Ang sarap pala maging seryoso no? Kaysa yung fun-fun lang. Yung puro kiss and sex lang ang bumubuhay sa relasyon nyo. Pero walang kilig. Kay Natalie ko talaga naramdaman yon kuya. Siya na gusto ko makasama habang buhay. Ayoko na mawala pa siya. Kaya nga ingatan mo siya para hindi siya mawala sa'yo. Ang mga babae, hindi naman niya maghahanap ng iba kung ipaparamdam lang natin kung gaano natin sila kamahal. Tsaka hindi lahat ng babae, material na bagay lang ang nagpapasaya. Yung iba, oras, atensyon, at pagmamahal. Samahan mo ng pag-iintindi sa pabago-bagong mood nila. Hindi yan magkakaroon ng dahilan para ipagpalit ka. Salamat kuya. Lagi kong tatandaan yung mga sinabi mo. Salamat kasi nandiyan ka para sa akin. Salamat kasi ikaw yung naging kuya ko. Kahit loko-loko ako, hindi mo ako sinukuan. Maraming salamat kuya. Mahal kita. Hindi ko mamasabi sa'yo ng harapan. Ibang klase, nabago ko na nga talaga ni Natalie. Ako na yata ang pinakamasayang kuya sa mundo. Oo kuya, ang laki ng pinagbago ko nung makilala ko siya. Marami din kasi ako natutunan sa kanya. Ibang klase talaga yung magkapatid na yan. Sinabi mo pa, kahit hindi sila tunay na magkapatid ni Yumi, pareho sila ng ugali. Kasi mabubuti mga tao yung mga kumukup sa kanila, kahit na maraming lihim na itinatago. Nagsalubong ang kilay ni Francis nang sabihin niya ni Franco. Kumupkop? Hindi ba't si Yumi lang naman ang ampon? Totoo mang magulang ni Natalie sila Tita Sandra, di ba? Marami ka pang hindi alam tungkol kay Nats. Maging siya, wala siyang alam dito. Pero kung sakali mong malaman niya ang totoo, dapat nandiyan ka para damayan siya. Hindi kita maintindihan, kuya. Ano bang ibig mong sabihin? Malalaman mo rin, Francis. Pero hindi sa akin dapat manggaling. Wala ako sa posisyon para sabihin ang nalalaman ko. Kuya, tell me. Tama ba ang kutob ko? Ampun din ba si Natalie? Alam din ba ni Yumi to? No, walang alam si Yumi dito. Gaya ng sabi ko, wala ako sa posisyon para magsalita. Kuya, please, I'm begging you. Sabihin mo na sa akin na nalalaman mo.
Anong nalalaman? Kapwa sila napalingon kay Yumi na magtanong ito. Nagkatinginan pa ang magkapatid bago muling bumaling ng tingin kay Yumi. Nakataas naman ang kilay ni Yumi habang hinihintay na sumagot ang mga ito. Love? Si Francis kasi nagtatanong about sa Kuya, sabihin mo na rin sa kanya. Hindi maganda na lagi may inililihim sa bawat isa. Ani ni Francis na lalong ikinataas ng kilay ni Yumi. Ano ba yon? Bakit hindi niyo masabi? Love, sorry pero kasi dapat si Tita Sandra ang magsabi sa inyo. Nang alin nga, love? About kay Natalie. Tugon ni Franco. Anong tungkol kay Natalie? Ano? Tumingin muna si Franco kay Francis at sumenyas naman ito na magsalita na. Si Natalie kasi, hindi din siya tunay na matsyas. Ano? Paano mo nasabing hindi? Paano mo nalaman? Love, sorry kung hindi ko nasabi sa'yo agad ang natuklasan ko. Ayoko kasing sa akin manggaling eh. Dapat talaga sila tita nagsasabi neto. Paano mo nga nalaman? So, ampun nga rin si Natalie? Tanong ni Francis. Tumangutango naman si Franco. Love, sabihin mo sa akin, paano mo nalaman? Sinabi sa'yo nila nanay? Hindi, love. Kay Kuya Jovan ko nalaman. Nung papunta tayo noon sa Pangasinan, sinabi niya sa akin na hindi daw pala nabuhay ang ipinagbubuntis ni Tita Sandra. Tapos si Natalie ang naging kapalit nito nung mapulot siya sa simbahan. Ano pa pamilya to? Ang dami-daming sikreto. Naiiyak na sambit ni Yumi. Hindi na natapos-tapos. Masasaktan si Natalie kapag nalaman niya. Hindi ko na alam gagawin ko. Ayoko makita nasasaktan ng kapatid ko. Lumapit naman si Franco para yakapin si Yumi. Sana sinabi na lang nila agad, hindi yung ganito. Mas masakit kasi kapag matagal inilihim sa'yo eh. Gaya nung malaman ko na ampun lang pala ako. Alam ko magiging okay din lahat, love. Malalaman din ni Natalie ang totoo at makikilala din niya ang tunay niyang mga magulang. Pero paano? Iniwan lang siya, di ba? Mas masakit yung kanya kasi iniwan lang siya basta-basta. Hindi nga nila alam kung may makakakuha dun sa bata eh. Sasabihin mo ba sa kanya ang nalalaman mo? Natahimik si Yumi hanggang sa magring ang cellphone niya. Kinuha nga niya ito sa bulsa niya at napatingin sa magkapatid na makitang si Natalie ang tumatawag. Si Nats, saad niya sa dalawa bago niya tuluyang sagutin yon. Hello, Nats? Utal na sambit ni Yumi. Ate. Hello, Natalie, umiiyak ka ba? Kapwa sila nag-alala lahat. Bakit siya umiiyak? Tanong ni Francis. Ano nangyari? Nag-aalalang tanong ni Yumi. Pwede ba dyan muna ako, ate? Ayoko na muna dito sa bahay. Saad nito sa kabilang linya habang umiiyak. Nakasakay na ako ng taxi, ate. Papunta dyan. Mamaya ko na sasabihin lahat. Sige, mag-iingat ka. Ani ni Yumi at muling tumingin sa dalawa. Anong problema ni Natalie? Tanong ni Francis. Hindi niya sinabi eh. Pagdating niya daw dito, tsaka niya sasabihin. So pupunta siya dito? Oo, Francis. Nag-aalala ako. Ano kaya nangyayari sa kapatid ko? Hindi kaya alam na rin niya ang totoo? Ani ni Franco. Maari nga, pinag-uusapan lang natin tapos alam na rin pala niya. Dagdag pa ni Francis. Malalaman ko lang kapag nandito na siya. Nakarating na nga sa mansyon ng mga De La Vega si Natalie at pagkakita pa lang nito sa kanyang ate na Yumi ay yumakap na agad ito ng sobrang higpit at umiiyak. Nagpasya naman ng magkapatid na Franco at Francis na hayaan mo na makapag-usap sila na Yumi at Natalie. Nasa dating kwarto sila ni Yumi. Pareho silang nakaupo sa gilid ng kama habang magkahawak ang mga kamay. Wala na tayong kasama, Nats. Pwede mo nang sabihin kay ate ang problema mo. Ano ba talaga nangyari? Ate, ang sakit-sakit. Ang sakit-sakit po pala. Ang alin ba? Kanina pa ako nag-aalala sa'yo. Alam ko na, ate. Alam ko na naampun lang din ako. Ha? Alam mo na? Alam mo din? Napalunok naman si Yumi. Ang totoo niyan, wala din akong alam. Kanina lang, kay Franco. Buti pa si Kuya Franco alam niya. Ako ngayon ko lang nalaman. Niyakap nga muli ni Yumi si Natalie bago sila muli mag-usap. Paano mo pala nalaman? Sinabi ba ni nanay sa'yo? Umiling-iling lang si Natalie. Ano? May babae lumapit sa akin kanina pag uwi ko. Sabi niya siya daw ang nanay ko. Seryoso?
Oo ate, sabi niya sa akin matagal na niya akong binabantayan. Mula daw nung iwan niya ako sa simbahan. Hanggang sa lumipat daw tayo ng bahay. Siyempre hindi ako naniniwala sa kanya. Hindi ko naman siya kilala eh. Kaya tinakbuhan ko siya. Tsaka ang alam ko, totoong anak ako nila nanay at tatay. Pero nagsinungaling sila sa akin. Sa atin ate. Tinanong mo na ba si nanay tungkol dito? Oo, pero nagdi-deny siya nung una. Pero di ako tumigil hanggat di siya nagsasabi ng totoo. At ayun nga, umamin din siya. Sinabi nga niya na napulot niya ako sa harap ng simbahan. Ang sakit malaman ng katotohanan, no? Sobra ate, sobra. Pero sana kahit naglihim sila nanay at tatay sa'yo, sana huwag kang magtanim ng sama ng loob sa kanila. Kasi maswerte pa rin tayo kasi kinukup nila tayo. At ni minsan, hindi natin naramdaman na hindi nila tayo tunay na anak. Kasi minahal at inalagaan nila tayo na para ba mga sarili nilang anak. Kaya naintindihan ko si nanay kung bakit mas pinili niyang ilihim sa atin ng totoo. Nung malaman kong ampun ako parang gumuho yung mundo ko. Pero inalala ko yung mga sakripisyo nila sa atin. At yun ang pinanghawakan ko. Alam ko din na hindi mali magdamdam. Normal yan. Nasaktan ka eh. Pero sana wag mong kalimutan na sila pa rin ang tumayong mga magulang natin. Salamat ate. Pero sa ngayon, ayoko pa muna makaharap sila nanay. Kaya please ate, dito na muna ako sa'yo. Sige, tinext ko na rin si nanay kanina na pupunta ka dito para hindi siya mag-alala. Pero hindi siya nag-reply eh. Siguro umiiyak din yun ngayon. Siguro nga ate. Pero ayoko talaga muna siya makita. Pero kahit naman malaman ko yung totoo, mahal ko pa rin sila ni tatay at hindi yun magbabago. Tama yan, tsaka kapag mahal mong isang tao, madali para sa'yong patawarin sila. Kahit gano'n nila tayo nasaktan, may dahilan sila kung bakit mas pinili na itago na lang ang totoo. Tama ka ate. Alam mo nung nakita ko yung totoong hanay ko, parang wala naman ako naramdaman. Napatanong ako sa sarili ko kanina habang papunta ako dito. Mukhang kaya naman niya akong buhayin eh. Pero bakit niya ako inabandona? Mukha siyang mayaman ate. Yung suot niya, mukhang isang bongko ng allowance eh. Yung mga alahas niya sa katawan, nagkikinangan. Pero paano niya nagawang iwanan sa simbahan ng sarili niyang anak? Hindi natin alam kung anong dahilan niya. Malalaman lang natin kapag nakausap mo siya. Sigurado ako na lalapit ulit sa'yo yon. Itanong mo sa kanya lahat ng gusto mong malaman. Gagawin ko yan ate. Salamat. Gusto mo ba dito na rin ako matulog? Naku, hindi na ate. Okay lang ako mag-isa dito. Tsaka mas bet ko rin na mag-isa muna. Asus, baka pag alis ko, si Francis naman pumasok dito, ha? Si ate talaga. Joke lang. Ano, nakakalma ka na? Labas na tayo para makapaghapunan. Wala akong ganong kumain ate eh. Sige na, kahit konti lang. Masamang matulog ng walang laman ng tiyan. Sige na nga ate. Tsaka mag-aalala yung mahal mong Francis kapag hindi ka kumain. Pang-asar ka talaga ate. Pinangingiti lang kita. In fairness, effective nga ate. Asus, marinig lang pangalan ni Francis nangingiti na. Siyempre naman ate, mahal ko yun eh. Ano ba, kinikilig ang buntis ha? Napatakip bigla si Naomi sa kanyang bibig. Ha? Buntis ka ate? Napakagat naman sa ibabang labi si Yumi bago tumango. Seryoso ate? Talaga ba? Buntis ka? Buntis ka nga? Hala, kailan mong pa nalaman? Nabago ang mood nito dahil sa tuwa nang malamang buntis ang kanyang ate Yumi. Kanina lang, pinagpiti ako ni ate Celine. Pregnancy test? Nakabuo na agad kayo ni Kuya Franco? Naku, kurot malala ka kay nanay. Pero alam ko matutuwa yon kapag nalaman niya magkakaapo na siya. Kurot malala talaga. Halika na nga, kumain na tayo. Pagkatapos nga nilang kumain ay nag-shower na muna si Naomi. Habang sila Celine at Diana ay magkasama sa kwarto ni Diana. Sila Francis at Natalie naman ay nag-uusap sa pool tungkol sa problema nito. At yung tatlo ay ngayon palang kumakain. Pagkatapos nga mag-shower ni Yumi ay naabutan niya sa kama si Franco. Nakangiti habang nakatingin sa kanya. Kanina ka pa dito, love? Tanong ni Yumi. Kakapasok-pasok ko lang, love. Okay. Tsaka ito humarap sa salamin at nag-lotion. Tanging tuwalya lang ang nakabalot sa kanyang katawan. Tumayo naman si Franco at nagtungo sa likuran niya. Tsaka humalik sa balikat nito. Ang bango-bango naman ng love ko. Ani ni Franco.
Ngumiti lang si Yumi habang patuloy sa pagpapahid ng lotion sa kanyang binti. Ako na maglo-lotion sa'yo, love. Nakangising sabi nito at iniharap niya si Yumi sa kanya habang hawak niya ang dalawang balikat nito. Ako na, love. Kayang-kaya ko to. Love? Yes? Tanong ni Yumi. Baka may gusto kang sabihin sa akin. Gustong sabihin? Yes. Ay, sandali lang, love. Tsaka ito nagtungo sa kama at may kinuha sa ilalim ng kanyang unan. Pikit ka muna, love. Pipikit? Yes, dali na. Okay, love. Ito na, nakapikit na ako. Kinuha naman ni Yumi ang kamay ni Franco at inilagay ang pregnancy test. Ano yan, love? Open mo na mga mata mo, love. Agad ngang binuksan ni Franco ang kanyang mga mata at tumingin sa kanyang palad. Nakataob nga ang PT kaya hindi niya agad nakita ang resulta. Napangiti naman din siya na makita nakangiti si Yumi. Alam ko to, love. Pregnancy test kit to, di ba? Alam mo ang bagay na yan? Tumango naman si Franco. Paano? Secret. Uy, baka naman may babaeng nagbigay na niyan sa'yo, ha? Umamin ka. Hala siya, ayun na naman sa duda. Okay, sige, sasabihin ko na. Isiling ko to nalaman. Tsaka tumango-tango si Yumi. Kinakabahan ako, love. Love ha, parang alam mo na. Ang alin? Yung resulta niyan, na negative. Biglang kumulimlim ang mukha ni Franco. Negative? Ibig sabihin hindi ka buntis? Mali ang kutob namin ni Celine? Ayun, may kutob na pala kayo. Akala ko siya lang. Pinagkaisahan niyo pa talaga ako Ayaw lang kasi namin mag-assume agad. Kaya inilihim namin na may kutob na kaming buntis ka na. Kaso hindi pa pala. Pero okay lang, love. Marami pa naman time para gumawa, di ba? Tignan mo na. Sumunod nga si Franco. Iniharap nga niya ang hawak niyang PT. 2 lines? Love, positive to buntis ka na nga. Tuwang-tuwang sambit nito at niyakap na mahigpit si Yumi. Magiging tatay na naman ako? Tsaka pa ulit-ulit na tinignan ng PT. Happy ka? Sobra, napakaksaya ko. Sabay siil ng halik kay Yumi. Grabe, totoo ba to? Maiyak-iyak na sambit nito. Yes, kahit gabi-gabi pa ako magnakaw ng mangga, ayos lang. Sabay punas muli nito ng mga luhang pumapatak sa kanyang muka. Thank you ha, thank you sa inyo. Kasi kahit hindi nyo alam na naglilihi na pala ako, kumuha pa rin kayo kasi nga gusto ko. Siyempre naman, mahal ka namin Sige na, magbibihis na ako. Umisa pa ng halik si Franco bago bitiwan si Yumi. I love you. Promise magiging mabuting tatay ako sa magiging anak natin. Alam ko naman yan, napakabuti mong ama kay Diana